Mga kapaglaom, has your heart been broken for the overwhelming pain flashed before your eyes and long for a place where tears shall be no more? Join us as we find hope in what the Bible has revealed hereon. Let's pray Pilipinas, live in Cebu. It's a blessed day, mga kapaglaom, and welcome to Let's Pray Pilipinas. We praise God for the gift of life and for His abundant, faithful promises for all of us amidst life's circumstances. Pastor, good morning. Good morning, kapaglaom Giselle, o sa tanan natong mga viewers na ining kabuntagon. Good morning kaninyo tanan. We thank God that we can be together again in lifting up our humble petitions to our living God. As we begin, may I invite you to join me and kapaglaom Giselle in prayer. Let us bow our heads. Father in heaven, we praise you, Lord, for this beautiful morning. Yes. We thank you for the good night rest, and thank you, Lord, for preserving our lives until this moment. Yes. Today, Heavenly Father, we ask for your heavenly wisdom. As we start this Let's Pray Pilipinas program, we ask for your Holy Spirit to dwell in each of our hearts, so that we can unite ourselves in prayer and we can pray for our brothers and sisters. We can bring their petitions into your throne of grace. Thank you, Lord, for the assurance that you will be with us. We ask this all in the loving name of Jesus we pray. Amen. Amen. Thank you for that prayer, Pastor. Once again, mga kapaglaom, you can now start sending in your prayer requests and the praise reports. Kung doon na mo yung mga cellphones, mga kapaglaom, just type or isend ang inyong mga prayer requests and praise reports sa ato ang numbers. Alang sa smart users, 0929-3441-777 ug alang sa ato mga globe nga users, mga kapaglaom, just send sa 0916-5574-777. Makita na ubos sa inyong mga TV screens, mga kapaglaom, kung kamo naglantaw sa inyong mga GSAT. Channel 37, maayong adlaw, mga kapaglaom, and we welcome you sa atong programa karong adlaw, Let's Pray Pilipinas. Ug kung kamo naglantaw sa inyong mga Facebook Live, mga kapaglaom, ayaw kalimot sa pag-share sa nindot kaayo na itong episode karong adlaw. We will be discussing very important topic alang kanimo ug alang kanako. And of course, Pastor, kung confidential ilahang mga prayer requests, you can type out, you can specify confidential, mga kapaglaom, ato anang pag-ampuan off air, and we will still include you in our personal prayers as well, along with our prayer warriors, ato ang mga kauban sa pag-ampo kanunay sa lain-laing dapit din sa Pilipinas. Na mga kapaglaom, ato ang pagasugdan, pagbasa ng ato ang mga prayer requests karong adlaw. We have here coming from 0101. Yang ginapaapil pag-ampo alang sa iyang paghanap sa iyang eyesight, Pastor, agi sa iyang diabetes nga sakit karon, hinaot nga maayo na kini, pinaagi pod sa nga operation ni iyang gina-undergo, no? Atong tuuhan, mga kapaglaom, nga ato gining maklaim gikan sa Ginoo, gikan kini kang Brother Tony Cadiz. And we will also pray alang sa itong sender 0933, mga kapaglaom, nagpaapil siya paampo alang sa iyang kapaglaom nga si Jonathan o mi Maga nga unta maayo na pud siya sa iyang hilanat nga ginaagian karon og ato siyang matabangan sa iyang request nga prayer. And also, mga kapaglaom, we will be praying today 5184 prayer alang sa iyang mama nga si Ursula Inusillas Lorenzo nga anta maayo na pod siya sa iyang sakit, Pastor. Mga kapaglaom, unta makuha na pod iyang tumor sa iyang brain, no? So we will be praying to Nanay Ursula. And mga kapaglaom, we will also pray alang sa to ang sender 1909 alang pod sa iyang brother nga si Edwin Milicio for his operation rather on his fractured pod sa iyang tibia bone
nga unta magmalampuson kini ug mapadali ang recovery sa iyahang lawas, no? We will also pray mga kapaglaom 0815 alang pod sa iyahang daughter nga usa ka Adventist nga na-assign din sa Adventist Hospital Davao, no? Sa ka frontliner mga kapaglaom ug iha pod nga uban pod nga mga anak nga unta mo balik na sa pag-alagad sa Ginoo. And also we will pray alang sa tong sender 0813 alang pod sa iyahang iyang papa, no? Nga unta makabalik na pod sa pag-alagad ihang makauban sa pagsimba kanunay naa sila sa Santa Maria, Davao Occidental. Makapaglaom, we invite you to pray with us now along with kapaglaom Pastor Quinto. Sige, mag-aampo kita. Gamhanan nga Dios nini nga kabuntagon, dako ang among kalipay Ginoo nga gitagaan kami nimong higayon sa pagsampit sa imong ngalan, sa pagdala sa among mga hangyo diha sa imong trono sa grasya. Nining kabuntagon Ginoo, among ginadala sa pag-ampo ang hangyo ni Brother Tony Cadiz nga siya dunay problema sa paghanap sa iyang mata because of his diabetes. Hinaot Ginoo nga imo siyang tagaan sa total healing alang sa iyang operation o mawala na kining iyang balatian o ma-restore ang iyang clear nga eyesight. Amo usab ginadala sa pag-ampo Ginoo si Jonathan Obmi Maga nga ikaw nakahibalo sa iyang sitwasyon karon, sa iyang gibati sa iyang panlawas, sa iyang hilanat, tanduga siya Ginoo sa imong mayong kamot kay ikaw man ang Dios nga dakong mananambal. Ikaw Ginoo makaayo sa tanang balatian sa kalibutan. Ginadala namo sa pag-ampo si Ursula Inocilias Lorenzo. Ikaw nasayod sa iyang kahimtang karon Ginoo sa iyang sakit tungod sa iyang brain tumor. Hinaot nga mawala kini Ginoo pinaagi sa imong tabang o ang mga tambal medication nga ginahatag kaniya karon makahatag kini maayong epekto sa iyang panlawas. Ginoo amo usab ginadala si Brother Erwin Milicio sa iyang operation tungod sa iyang fractured tibia bone. Hinaot Ginoo nga makaangkon siya sa fast recovery o wala nay dagko pang mga problema sa umalabot ngang total healing iyang ma-experiencean sa iyang kinabuhi. Ginadala na po usab sa pag-ampo ang hangyo sa among viewer karon alang sa iyang anak nga usa ka frontliner sa Adventist Hospital sa Davao. Hinaot Ginoo nga imo siyang proteksyonan, ihatag nimo ang proteksyon o ang kalipay o gilikay nimo sa balatian labi na sa virus sa kalibutan karon. O amo usab ginadala sa pag-ampo ang iyahang mga anak nga mabalik sila Ginoo sa pagpangalaga di kanimo, maghiusa sila sa tibuok panimalay sa pagpaabot sa imong pagbalik. Kauban man Ginoo sa sender, sa papa sa among sender karon sa iyang hangyo nga hinaot nga makauban niya ang iyang papa o ang tibuok panimalay nga maghiusa sila sa pag-alagad, magasimba o magapaabot sa imong pagbalik, ang ilang pagtuo imong ligunon, suportaran nimo og panalanginan sa ilang mga kinanglanon. Salamat Ginoo nga ikaw magatubag nini mga paghangyo, amo kini ginatugyan ang tanan og ginalauman nga madawat, kauban sa kapasayloan sa mga sala sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Salamat Pastor sa mao nga pag-ampo, and thank you so much sa inyong pag-uban mga kapaglaom. And mga kapaglaom, it is our prayer nga naa kamo sa maayo nga kahimtang wherever you are right now, mga kapaglaom, hinaot nga naa kamo sa safety o naa sa good health po mga kapaglaom. Atong discussion karon hinaot inyo haming ubanan, we will be discussing about tearless days mga kapaglaom. Atong quote of the day nagaingon, and God will wipe away every tear from their eyes. Revelation 21 verse 4. Kapaglaom Pastor, this year makaingon jud very remarkable kaayo karong tuiga because we know mga kapaglaom nga lain-lain ang mga nahitabo, and dili ilang usa ka lugar ang ni-involve or nagkalisod apan tibuok kalibutan gyud ang nag-suffer sa lain-lain nga mga kalamidad nga atong nagian karon. Gani ang ato ang discussion magahisgot og kanang naagian nato sang kinabuhi or even now no makaingon tag these are tearless days, and we pray nga naataan na nga maka-experience sa tearless days because murag perminti na lang yun kasakit or kaguo lang ato ang nagian karon, no Pastor? That's right. Kung ang atong topiko karon is talking about tearless days,
ang atong panahon karon sa year 2020, tearful days. Yes. Kay napuno sa mga paghilak. Yes. Kinsa man sa ato kapag laom, kinsa kaninyo diha ang wala jud nagahilak. Wala nag-uol, wala nag-uol, walay problema. Yes. Kay ang luha mo tulo na siya duha ka butang. Una nalipay ka o kay ikaduha kanang nag-uol ka, na ay problema, nasakitan ka. Og ako na sayod nga niining kalibutan tanan kita naga-experience siya mga pag-antos. As what you have mentioned kapag laom, Giselle, Yes. ang mga kalamidad, mga trahedya, mga problema nagakahitabo one after another. No, panahuman ng wala isa, panahuman na. isa. Ang uban wala pa gani na nahuman panilhig ang mga ashes sa volcano. Unya naa na poy linog. Naa na poy linog. Unya wa pa gani nakapatindog og balay, gibaha na sad. Gibaha So na sad, daghan yes. kaayo unya kini makapatulo sa luha sa daghang mga katawhan nining panahon sa pandemic kapag laom, Giselle. Yes, nya na pag COVID-19 pastor nga Oh. bisan ang lain-lain yung mga lugar naka-experience sa gyud og Yes. lain-lain ang mga sitwasyon kapag laom pastor gani dunay nag-open nga mga lugar. Nag-open na to di pud ka kabiyahe, di na ka travel lisod na kaayo mga kapag laom. So daghan ko nakita mga post sa Facebook pastor nga kanang lain-lain nga mga trahedya, doon ay mga aksidente sa kadalanan, doon ay mga lain-lain lang gud nga mga trahedya karong panahon na daghan ka nag-post pastor, moingon na sila 2020 tama na. 2020 tama na. Yeah, Because that's right. very remarkable kayo ang 2020 agi sa mga lain-lain nga mga trahedya ang nahitabo karong tuiga. Kay tingali kapag laom, Giselle, kung pananglitan personally wala kay problema pareha sa uban, Yes. but you are affected no sa nagakahitabo karon mga Yes. kapaglaom, naa kay parenting nga nagakasubo, naa kay mga miyembro sa panimalay nga naay Yes. problema, unya gawa sa atong mga personal nga mga problema. In other words, sa kalibutan karon puno kini pag-antos, puno problema, puno sa mga kasakit nga ang tendency magatulo jud ang ato nga luha mga kapaglaom. So niini nga tuig puno jud no, Yes. tearful jud ta no sa ato nga mga eksperyensya sa kinabuhi kapag laom, Giselle. Yes, I'd like to share kapag laom pastor just the other day doon ako'y nakasakay kog taxi nga nakadungog kog mga kanang balita lang gud sa ilaha nga kanang radyo nga ginapatokar pastor. Nayo sa kabalita didto ang somewhere in Luzon. We know that ang Luzon karon is naapagid sa state of calamity agi sa Yeah, that's right. grabe nga mga Napay baha gani, pagbagyo. napay tubig nga wala pa mahurot. Napay mga baha, mga bagyo. Ang ulahan sa mga balita is ang usa ka balay nga gani makita pa ang mga lapok-lapok pastor, do na pa yung mga agian sa mga baha, no? Dayon nasunog pa gyud pastor. Nasunog pa gyud. Nasunugan pa gyud sila as in the whole house gyud ang na-burn up niya. I could not imagine pastor unsa ang bation sa maong tag-iya sa panimalay na ang pag-interview sa iya nga wala pa gani ko na pa gani mi naka overcome, wala pa sila naka move on sa gikan sa bagyo na ana pagi bag-o nga trahedya na wala pud ilah nga balay. So kung atong hunaon sa atong tawhanan nga panghuna na pastor lisod gyud kaayo. Murag makaingon ka nga hopeless na nga situation. Hopeless gyud siya. So actually mga kapaglaom kung kita nakakita ra sa ilaha unya murag wala nato ma-experience sa ato personal, Yes. murag makaingon ta nga murag dili nato mabati, no? If we did not experience it, Yes. if we do not put ourselves into their shoe, True. no? So dili nato makita kung unsa kasakit ang ilang na-experiensyahan nga murag wala na sila'y paglaom nga maghilak na lang ang mga tawo. You know didto sa atong katong weekend nga katong didto sa Tugigaraw Yes. nga nagasinggit tong gabi mga kabataan na naghilak, nagsiyagit unya ngit-ngit man kaayo unya taud-taud wala na gasinggit. So unsa ka ng mga nahitabo ato nila. Yes, No? tinuod. So yan na, so pait kaayo ko pamalandungon nato atong kalibutan karon mga kapaglaom. Mao kini butang nga atong hunahunaon apan kapaglaom, Giselle. Yes. No? So ang pangutana karon do na bay paglaom luyo ni ining mga paghilak nato. That's right. And what does the Bible say about this mga fast events yun nga atong naagian karon mga kapaglaom. And you know when John, the last apostle of Jesus Christ to live, no, kinalasan nga na nawagtangan sa kinabuhi. Na-exile siya sa island of Patmos, mga kapaglaom. And as we remember sa iya nga life, mga kapaglaom, diha sa island of Patmos, nila gi-reveal sa Ginoo ang iya nga kaugalingon, and he testify more unto Jesus, labi na gyud sa iya nga pag-abot, pagbalik din hiya sa kalibutan. And that coming of Jesus Christ is our blessed hope. Amen. Pastor. Amen. Actually, that is the only hope
Wow. that is left to mankind, mga kapaglaom. Tinuod, yes. So karong panahon na, sige taghilak, siguro mapuno na lang ng uban ang ilang mga panyo, ang uban sa sulod sa ilang balay, magsigig, gati lang, gatiyabaw na yun. Puno man yun ang mga pag-antos, mga kapaglaom. Apan, dunay paglaom di ay. No? So this is the good news. Og niining atong program karon niining episode nato, mao kining atong tutukan. Luyo niining mga pag-antos, dunay paglaom sa pagbalik ni Ginoong Hesus on His second coming. Atong mabasa na kapaglaom paso sa Revelation 21 Yes. verses 1 to 5 na ay nindot kaay nga mga promises ang Ginoo, and He will fulfill that because dili mamakakangato ang Ginoo, Yeah, mga that's right. kapaglaom. Atong mabasa sa verse 1, now I saw a new heaven. This is the writing of John, the revelator. Now I saw new heaven and new earth, for the first heaven and the first earth had passed away. Also, there was no more sea. Then I, John, saw the holy city, New Jerusalem. Gisgutan nirig New Jerusalem, Pastor. Yes. For the sake sa ato mga brethren, kauban nato sa pagtuon sa ni New Jerusalem kapag Yes, the New Jerusalem, mao kana ang puloy-anan nga giandam sa Ginoo alang kanato tanan. Wow. And that will be the home for those who will be saved when Yes. Christ comes. Wow. Ang Ginoo nagsaad siya unsa iya ingon in John chapter 14, 1 to 3. Let not your heart be troubled. You Yes. believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions, and if it were not so, I would have told you, I'll go to prepare a place for you. No, kapaglaom, Giselle, mga kapaglaom, ingon siya, I will go and prepare a place for you, and if I go and prepare a place for you, I will come again. So, mo ka nang kopta nato karon nga paglaom, ingon siya, I will come again. So, magabalik si Ginoong Hesus. Nag-unsa siya karon, nag-andam og puloyan, and that is the New Jerusalem nga iyang gisaad, mga kapaglaom. So, bag-o ka na nga puloyan nato sa langit. So, unsa may mahitabo kapag laong, Pastor, once na anatada sa new heavens and new earth? Unsa may the same ka mga naagian nato karon mo ba bagihapon? Well, mga kapaglaom, no, kapaglaom, Giselle, Yes. kanang Revelation chapter 21 verses 1 to 5, kung atong pamalandungan, kapila ka bisis di mga kapaglaom gi-mention ang new. Yeah. No, so mga bag-o, Yeah. ingon din new heaven and new earth, New Jerusalem. Unya, kini siya mga kapaglaom, makaingon ko sa inyo karon, this will be our final new normal. Yes. Wow, what a blessing. No? This will be our final Amen. new normal. So Amen. kining new normal nga ginaingon nato, mao pa ni padulungan pa nato ni. And in other words, we are still experiencing temporary things in this world. yes. This world is not our home. So we are still in on a journey, spiritual journey towards that new Jerusalem nga sa diin pag-abot didto, nag-ingon din in verse 4, and God will wipe Wow. away every tear Wow. from their eyes. Pagapahiran sa Dios ang mga luha sa atong mga mata. So that is why that will be the starting point when we can say we will experience that tearless days. Tinod, mga Wala na kapaglaom. ipaghilak nga mga adlaw kapag laom Wow, Giselle. kaniyot ana, Pastor, gani ingon po dira sa pagpadayon sa pagbasa sa verse 4, no more death, mga kapaglaom, wala na Amen. mga kamatay, wala na kaguol, because no more sorrow, no more crying, mga kapaglaom. So Amen. ang atong nagian karon, these are temporary. Yes. Kapaglaom, Pastor, gani maguol ta karon, mohilak ta karon, but ato hinumduman na ay blessed hope nga nagpaabot sa to ang tanan ug mao kana ang pagbalik sa to ang Ginoo. Amen. So gusto nako isulti no kapag laom Giselle, Yes. sa atong mga viewers karon, mga kapag laom, wake up. No, abrihin inyong mga mata unya ituo sa Ginoo o paabuta ang iyang pagbalik. I would like to tell you these words. We are not yet home. Wow. Amen. Wala pa kita nakapauli. We are still in a spiritual journey towards that heavenly mansion. Nga sa diin pag-abot dito, atong ma-experiencehan tanan lunlun kalipay na kapag laom Giselle. Yes. Wala nay paghilak. I assure you that. Wow. Wala nay paghilak. Wala nay kagulanan. Wow, that's a wonderful invitation alang kanatong tanan makapaglaom. Ang pangutana ato bang dawaton ang kana nga invitation alang kanatong tanan. Ato ang pagbalikan ato ang nindot nga discussion. We will now proceed sa second round of prayer request nato makapaglaom. Nagipadala din hiya sa tong sender 1269 iha nga prayer request alang kang Steven Nash Castillo sa ka 9 years old, doon na siya kidney failure, Pastor, o kang kapaglaom ni Sanchez Perigo, doon na po siya breast cancer, mga kapaglaom. So we will be praying alang sa atong mga kauban sa pagtuo. And also 9097 iyang ginapa-pray alang pod sa iyang silingan dinha sa Pro 7 sa Samir sa Mungkayo, Davao de Oro, kapag laong Pastor alang sila hapon nga Purok Chairman na si yes. Mrs. Josephine Pana
nga alam po sa ihang balatian yung pneumonia, makapaglaom, unta mamaayo na siya gikan sa ihapod nga si Captain Jesse de Vinagracia Gelazur. Ug ato pong iapil sa pag-ampo makapaglaom 9588 ihang ginapaapil pag-ampo alang kang Sister Realyn Agnes gikan din haa sa Tuwak, Matanao, Davao del Sur. She is now suffering from sore, pastor, sore sa tibok niyang lawas, no? O bisan inside pod sa iyang mouth. O maglisod siya og kaon kapag laong pastor. Let us pray nga unta mamaayo na pod kay naghinahinay pod sa kapayat pastor, no? So we imagine the scenario makapaglaom and we will be praying alang pod sa atong kapaglaom nga nagsuffer og lahi nga balatian. We will also pray mga kapaglaom sa ato ang sender 4167. Prayer request po alang sa iyang cousin nga si Charles Tugade. Doon na po si dialysis nga paghimuon pastor unta magmalampuson kini nga mga balatian iya nga dialysis pod maayo lang. Alam po sa ato ang sender 0371 ubay-ibay mga prayer request pastor. We will start alang kang Cheryl Ampis sa Bihon, alang siya nga breast cancer pastor unta mamaayo na pud siya sa iyang balatian. Alang kang Ayan Galyaza og sa iha pod nga tibuok pamilya sa iha nga brother Ayan nga wala pa na-accept si Jesus Christ as personal Savior, no? At pong i-appeal si Alfredo Francisco Jr. alang po sa ihang fast recovery gikan po sa ihang stroke. Also, alang kang Mariano Terrejos na bedridden siya karon kapag laong pastor agi sa ihang nagian nga stroke, no? Doon na po siya gahi kaayo nga ubo. We will pray alang kang Elmar Jan Arena Galyaza nga 27 years missing sa Manila, pastor, no? So ato ning apil sa pag-ampo. And also gikan sa ato nga sender 1286 prayer request alang kang Nanay Vilma Medyoda. Alang pod sa iyang kaayuhan, gikan pod sa iyang pneumonia, makapaglaom prayer request alang pod kang Edwin Istares nga iyang BP baba na makapaglaom og maayo na po siya sa iyang hilanat. Doon na po additional prayer request din gikan sa Facebook ato na receive alang kang baby Lexi Hinugin makapaglaom usa ka baby pa ni newborn makapaglaom, no? Naa siya karon din haa sa Agusan. Doon na siya hydrocephalus kapag laom pastor gani na kita pod nga dunay bangag iyang likod, no? I-under operation siya kapag laong pastor agi sa iyang balatian iyang kondisyon karon tungod kay wala po siya fully na develop nga mao nga baby, no? So we will pray alang po sa ilang financial needs og labi na gyud magpabiling malig-on ang mga ginikanan kapag laong pastor. So let us pray mga kapaglaom with kapag laong pastor Quinto. Sige, magaampo ta tong iduko atong mga ulo. Gamanan nga Dios nini nga kabuntago nagapadayon kami sa pagsampit sa imong ngalan. Ikaw among dalangpanan nga Dios kay kung wala ka Ginoo, wala kami mahimo nining kalibutan. Nining taknaa sa pinasahi among ginadala sa pag-ampo. Si Stephen Nash Castillo, ang iyang kidney Ginoo dunay failure og amo siya ginadala sa pag-ampo nga ikaw mag-aayo kaniya. Kauban ni Nini Sanchez Perigo, doon na siya ay breast cancer Ginoo. Hinaot nga imo silang tabangan, tandugo nimo sa imong gamhanan nga kamot aron nga maayo ang ilang balatian sa panlawas. Ginadala namo sa pag-ampo karon o Dios si Mrs. Josephine Pana. Ikaw nasayod sa iyang kahimtang tungod sa iyang pneumonia nga hinaot mag-ayo siya Ginoo og mawala na kining iyang balatian. Ginadala namo sa pag-ampo si Sister Realyn Agnes. Siya Ginoo dunay gibati nga sakit sa iyang panlawas sa tibok niyang kalawasan. Hinaot Ginoo nga imong tandugon sa imong gamhanan nga kamot ang iyang mga sakit sa iyang kalawasan aron nga kini mawala na mabalik ang iyang kusog og magabalik siya Ginoo sa pagserbisyo sa iyang isig katawo og magaserbisyo diha kanimo. Among ginaampo Ginoo ang hangyo sa among sender karon alang sa kay Charles Tugade nga siya naga-undergo og dialysis, himo silang suportaran sa ilang makinanglanon og hinaot nga mag-ayo siya sa iyang balatian. Ginadala namo Ginoo sa pag-ampo si Cheryl Ampis sa Bihon. Doon na siya breast cancer. Ayuha siya Ginoo. Kauban ni Ayan Galyasa, ang tibok niyang panimalay
imong panalanginan Ginoo og hinaot nga si ayan magapadayon sa pagtuon sa imong mga pulong aron nga makasabot sa kamatuoran og magadawat kang Ginoong Hesus nga iyang personal nga manuluwas. Amo sab ginadala sa pag-ampo si Alfredo Francisco Jr. Yes. Ikaw magahatag sa fast recovery gikan sa iyahang pagka-stroke Ginoo. Kauban ni Mariano Torrijos nga siya karon bedridden human sa iyahang pagka-eksperyensya sa stroke og doon na pa siya ubo nga ginaantos hinaot Ginoo nga imo siyang tabangan nga magaayo kining iyang mga balatian. Kauman ni Elmar Jan Arina Galyasa. Yes. Sa 27 na ka mga katuigan, missing siya, ginapangita siya sa iyang mga miyembro sa panimalay. Hinaot Ginoo nga imong giyahan ang mga katawhan nga makakaplag kaniya og siya mahiusa balik sa iyang mga hinigugma sa kinabuhi. Among nadala sa pag-ampo si Vilma Minjudia nga imo siyang ayuhon sa iyang pneumonia og kauban man ni Edwin Estaris nga hinaot nga magaubos ng iyang blood pressure og mawala ang iyang hilanat. Among usab ginadala sa pinasahi ang kahimtang ni baby Lexi Hinugin nga bisan pag sa iyang pagkabata dunay na diskubrihan nga siya naga-eksperyensya og hydrocephalus og dunay bangag sa iyang likod. Hinaot Ginoo nga imong tabangan nga siya makasurvive. Tagaan nimo gligo ng pagtuong niya mga ginikanan ug suportaran nimo Ginoo sa ilang financial nga makinanglanon aron nga maoperahan ug mahatagan og solusyon ang problema magaayo sa iyang balatian. Ginoo amo kini ginadala ang tanan diha sa imong trono sa grasya. Ang imong kabubuton mao matuman sa paghatag o pagtubag sa mga kinanglanon sa imong mga anak. Salamat nga ikaw magatubag sa among pag-ampo sa among paghangyo nining kabuntagon. Amo kini ginasampit sa ngalan ni Ginoong Hesus nga manuluwas. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor, for that prayer. Thank you so much na nagpadala sa ilahang mga prayer requests. And of course, you can send in your praise reports. Kung doon naman, makakapaglaab doon na tayo hotline numbers, makita ubos sa inyong TV screens. And you can follow us on Facebook. Just search Let's Pray Pilipinas. Makakapaglaab. If napa may mga concerns, o doon na mo'y ipadala nga mga prayer requests and praise reports, makakapaglam atong hinumduman inining panahon na ang atong ikinahanglan lamang isa nga to ang relasyon din haa sa Ginoo. Mag-ampo ta kanunay mga kapaglaom. Let us remember that the nations are in at rest, unrest mga kapaglaom. Times of perplexities are upon us. Men's hearts are failing them for fear of the things that are coming upon the earth. But those who believe in God will hear His voice amid the storm saying, "It is I, be not afraid." Yes, mga kapaglaom, wala kita na sayad kung kanusa magaabot ang atong paglaom nga maong pagbalik ni Ginoong Hesus. We don't know the hour, the day of His coming, but nakakita kita sa mga signs of His coming that is unfolding before our eyes at this present time. So, magabalik kita sa pag-alagad kaniya in the last scenes of the earth's history. War will rage. There will be pestilence, plague, and famine. The waters of the deep will overflow their boundaries. Property and life will be destroyed by fire and flood. We should be preparing for the mansions that Christ has gone to prepare for them that love Him. Amen. Thank you so much, Pastor, for sharing that to us. And thank you so much for joining us today, Makapaglaom. Again, tomorrow, we invite you to join us again din ha sa Manila. This has been your Kapaglaom Giselle, reminding you of the promise in Philippians 4:19 saying, "But my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus." And this is your Kapaglaom Pastor Quinto saying, let's pray without ceasing. Kami inyong kaabag sa pag-ampo dinhi lang sa Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone.